Hindi ko akalain na ang mga gabi ng tahimik na pag-iyak ko sa kwarto ay mauuwi sa ganito. Sa bawat patak ng luha, sa bawat pagtagong ginawa ko upang hindi nila makita ang sugat na iniwan niya, ako pa rin ang naging salarin. Ako pa rin ang sinisi. Nakaupo ako sa gilid ng kama, ang mga kamay ko'y nanginginig habang hawak ang basag na cellphone na sinira niya kagabi. Ikaw kasi, ang sabi niya habang dinudurog ang screen gamit ang likod ng takong ng sapatos niya. Kung hindi mo ako pinilit na magpaliwanag, hindi sana tayo umabot sa ganito. Ang bawat salita niya ay parang karayom na tumutusok sa dibdib ko at ang sigaw niya ay tumatambol sa loob ng utak ko kahit wala na siya sa harap ko. Sa lahat ng oras na kasama ko siya, ramdam ko ang bigat ng bawat tingin niya. Parang palaging may mali sa akin. Nagsimula iyon sa maliliit na bagay. Ang paraan ng pagsagot ko sa mga tanong niya. Ang tono ng boses ko kapag pagod ako o ang paraan ng pagtupi ko ng mga damit niya. Ang tamad mo, ang sabi niya minsan, kahit halos hindi na ako natutulog kakatrabaho. Dumating din ang mga pagkakataong pinagtatawanan niya ang pag-iyak ko. Tinatanong kung bakit ang hinahina ko. Sa tuwing susubukan kong ipaliwanag ang nararamdaman ko, ang sagot niya palagi, "Drama mo lang yan." Pero kagabi, hindi lang salita ang ginamit niya. Ang sakit ng sampal niya sa mukha ko ay parang apoy na hindi ko maapula. Sinubukan kong pigilan ang luha ko, ngunit bumagsak pa rin ang mga ito. Ikaw ang nagdala sa sarili mo dito. Ang sabi niya habang naglalakad palayo. Hindi ko alam kung paano ko pa nasabi, "Sorry," kahit alam kong wala akong kasalanan. Parang bangungot na hindi ko magising, parang kulungan na hindi ko matakasan. Ngayong umaga, nandito ako sa banyo, nakatingin sa salamin. Ang mukha ko'y namamaga sa isang bahagi, may bahagyang marka ng kamay na iniwan niya. Hindi ko alam kung paano ko ito tatakpan kapag pumunta ako sa trabaho mamaya. Pero ang mas mahirap takpan ay ang sakit sa loob ko. Paano mo itatago ang sugat na hindi nakikita? Paano mo ipapaliwanag ang kirot na hindi nila mauunawaan? Paglabas ko ng banyo, nakaupo siya sa sofa, nakakunot ang noo habang nakatingin sa telebisyon. Parang wala siyang ginawa kagabi. Ang normal na kilos niya ay parang sinasabi sa akin na ako ang nasobrahan, na ako ang may problema. Hindi ko alam kung paano niya nagagawa iyon. Ang iparamdam na lahat ng ito ay kasalanan ko. Lumapit ako, naglakas loob na magsalita. "Pwede ba tayong mag-usap?" Ang tanong ko, halos pabulong. Hindi siya kumibo agad, pero nang tumingin siya sa akin, ang mga mata niya ay malamig. "Ano na naman?" tanong niya, tila walang pasensya. "Sorry kung may nasabi akong mali kagabi," sabi ko, kahit hindi ko alam kung ano ang sinasabi kong mali. Tumayo siya, biglang naglakad papunta sa kusina. "Ang dami mong sinasabi. Ako pa ba ang dapat mag-sorry sa'yo?" Ang bawat hakbang niya ay parang yelo sa sahig, malamig at nakakakilabot. Sinundan ko siya, umaasang may maririnig akong sagot na magpapagaan sa pakiramdam ko. Sa kusina, kinuha niya ang baso ng tubig at ininom ito na parang wala akong sinabi. Nang ibaba niya ang baso, sumagot siya, "Alam mo, kung hindi ka masyadong sensitibo, hindi sana tayo nagkakaganito." Napako ako sa kinatatayuan ko. Ang bawat salitang binitiwan niya ay parang bala na tumama sa puso ko. Sensitibo? Ako? Hindi ko alam kung paano ko pa ipagtatanggol ang sarili ko. Ang hirap magsalita kapag alam mong kahit anong sabihin mo, hindi ka paniniwalaan. Pinilit kong ngumiti. Kahit pilit. "Sorry talaga," ang sabi ko muli. Pero ang sagot niya, "Ayoko ng sorry mo. Ayusin mo na lang yung ugali mo." Pagbalik ko sa kwarto, naupo ako sa sahig. Ang paligid ko'y parang umiikot. Parang lumiliit ang mundo ko. Hindi na ako makahinga sa bigat ng lahat. Pero paano ko sasabihin sa kanya? Paano ko ipapaliwanag na ako ang nasasaktan, na ako ang biktima? Hindi niya ako pakikinggan. Alam ko yon. Alam ko rin na kahit sabihin ko sa iba, baka hindi rin nila maintindihan. Madalas kasi,
Ang tingin nila sa kanya ay perpekto, maayos, matalino, magalang. Ang tingin nila sa akin, mahina, masyadong emosyonal, palaging may reklamo. Nasa gitna ako ng pag-iisip nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok siya. May daladalang bag. Aalis ako. Ang sabi niya, malamig pa rin ang tono. Nagulat ako, pero hindi ko alam kung bakit. Parang sanay na ako sa biglaan niyang desisyon, sa mga kilos niyang hindi ko maintindihan. Saan ka pupunta? Tanong ko. Pilit na pinipigilan ng kaba. Hindi siya sumagot agad, pero nang tumingin siya sa akin, ang mga mata niya ay puno ng galit. Alam mo, ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako masaya. Ang sabi niya. Ang bigat ng mga salita niya ay parang bumagsak sa ulo ko. Ako? Ako ang dahilan? Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Ginawa ko naman lahat para sa'yo. Ang sagot ko, nanginginig ang boses. Tumawa siya, pero hindi masaya ang tawang iyon. Lahat? Kung lahat yan, bakit ganito pa rin ang nararamdaman ko? Bakit parang kulang ka? Ang mga salita niya ay parang kutsilyo na humiwa sa puso ko. Kulang? Hindi ko alam kung paano pa ako magiging sapat. Lumapit siya sa akin. Ang mukha niya'y halos 1 pulgada lang mula sa akin. Hindi mo ba naiisip na ikaw ang problema? Tanong niya. Pabulong pero ang bigat ng tunog. Hindi ako makasagot. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang tanong na yon. Ako ba talaga ang problema? O siya? O pareho kami? Tumalikod siya at tumungo sa pinto. Nang nasa labas na siya, bigla niyang isinara ang pinto ng malakas. Naiwan akong mag-isa, nakaupo sa sahig, umiiyak. Hindi ko alam kung paano ko tatapusin ang araw na ito. Pero habang nakatingin ako sa basag na cellphone sa tabi ng kama, may napansin akong kakaiba. May isang video na na-record kagabi. Isang video na hindi ko sinasadya. Nandito ang lahat ng ginawa niya. Ang lahat ng sinabi niya. Nandito ang ebidensya. At sa unang pagkakataon, naramdaman kong may pag-asa. Napalunok ako. Aling bahagi ng video ang dapat kong panoorin? Ano ang gagawin ko? Tumingin ako sa pinto, sa direksyong nilakaran niya. Hindi ko alam kung paano ko gagamitin ang video, pero alam kong ito ang simula. Pagkatapos ng lahat ng mga sigawan at palitan ng masasakit na salita, nagmistula akong estatwa sa harap niya. Hindi ko alam kung anong mas masakit, ang mga salitang binato niya sa akin o ang katotohanan na kahit anong paliwanag ang gawin ko, ako pa rin ang mali. Nakatayo siya sa gilid ng bintana. Ang liwanag ng buwan tumatama sa mukha niya. Ngunit ang ekspresyon niya'y animoy isang madilim na ulap. Hindi ko sinasadya, hindi ko ginusto. Paulit-ulit kong sambit habang hawak ang sarili kong dibdib na tila pinipilit kong pigilan ang puso kong mabiyak. Ngunit tumawa lang siya, isang malamig na halakhak na tumagos sa akin tulad ng espada. Hindi mo sinasadya? Ganun ba? Ano tong nangyari? Paano mo maipapaliwanag to? Itinuro niya ang basag na base sa sahig. Ang mga piraso nito parang mga pulang luha na kumalat sa malamig na tiles. Hindi ko sinira iyon. Hindi ako ang may gawa. Pero sa mata niya, ako ang salarin. Ako ang may kasalanan. Ang galit sa mukha niya ay hindi maitatanggi. Ngunit ang mas nakakagulo ay ang tila kasiyahan sa likod ng kanyang mga mata. Parang natutuwa siya sa bawat pagkabasag ko, sa bawat paghingi ko ng tawad na hindi ko naman dapat ibigay. Naalala ko ang mga nakaraang insidente. Ang mga panahong pinagbintangan niya akong hindi ko naman ginawa. Ang cellphone niyang nawawala. Ang mga maling akala niyang may kausap akong iba. Ang bawat pangyayari kung saan ako ang nagdusa kahit siya ang nagpasimula. Sa bawat pagkakataon, ang mga salita niya ay parang laso na unti-unting sumira sa akin. Hindi ako ang may gawa niyan. Sagot ko, mas mahina kaysa sa inaasahan ko. Ngunit tumingin lang siya sa akin. Ang kilay niya'y nagtaas. Ang mga mata niya'y punong-puno ng paninisi. Ah, ganun ba? Hindi ikaw? Sino? Ang hangin? Huwag mo akong gawing tanga, Ramon. Alam ko ang totoo.
Ikaw ang may kasalanan. Lahat ng ito, ikaw ang may gawa. Pilit kong ipinaliwanag. Pilit kong sinabi ang katotohanan. Pero parang bangin ang pagitan namin. Kahit anong sigaw ko, hindi niya ako naririnig. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Ang bawat letra parang yelo na dumidikit sa balat ko. Sa bawat saglit, bumabalik ang mga alaala ng una naming pagkikita, kung paano siya tila perpekto, maalalahanin, magliw, mapagmahal. Pero ngayon, ang taong nasa harap ko ay isang estranghero na. Ang mga mata niya ay walang damdamin kundi galit, at ang mga ngiti niyang dati nagpapagaan ng araw ko ay naging isang ngiti ng pang-aabuso. Hindi ko napansin ang paglapit niya. Naramdaman ko na lang ang kamay niyang mahigpit na nakahawak sa braso ko. Napatingin ako sa kanya, ang kaba sa dibdib ko, parang tambol na walang tigil. Ramon, tingnan mo tong gulo. Tingnan mo ang ginawa mo. Hindi mo ba nakikita kung paano mo ako sinaktan? Hindi mo ba naiintindihan kung gaano mo ako ginulo? Ang ironya ng mga salita niya ay hindi ko nalang pinansin. Ako ang sinaktan, pero siya ang biktima. Ako ang nagdusa, pero siya ang naghahanap ng hustisya. Tumulo ang luha ko, hindi dahil sa sakit ng pisikal na hawak niya, kundi dahil sa realization na walang halaga ang paliwanag ko sa kanya. Hindi ko kaya to. Mahina kong sinabi. Hindi ko alam kung narinig niya yon, pero tumawa lang siya ulit. Walang hindi kaya, Ramon. Ang hindi mo kaya ay ang tanggapin na ikaw ang may kasalanan. Ang hindi mo kaya ay ang makita ang totoo. Ikaw ang problema dito, hindi ako. Sa puntong yon, tumingin ako sa kanya. Ang mga mata ko punong-puno ng tanong, paano siya naging ganito? Paano ang isang taong minahal ko ng buong puso ay naging isang halimaw na hindi ko kaya labanan? Nagsimula akong maglakad palayo. Ang mga hakbang ko mabigat, ngunit desidido. Ngunit bago pa ako nakalayo, naramdaman ko ang kamay niyang muling humawak sa akin. Huwag kang tumalikod sa akin, Ramon. Huwag mo akong iwan. Hindi mo ako pwedeng talikuran ng ganito. Hindi ko alam kung bakit, pero tumigil ako. Tumigil ang mga paa ko. Kahit ang utak ko ay nagsisigaw na umalis na. Pakiramdam ko'y parang naipit ako sa pagitan ng dalawang pader. Ang isa'y galit, ang isa'y takot. Kung aalis ka, Ramon, tandaan mo to. Ikaw ang dahilan kung bakit magugulo ang lahat. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagkaganito. Kung iiwan mo ako, hindi mo lang ako sinasaktan. Sinisira mo ako. Napalunok ako. Ang mga salita niya ay parang isang buhawi na hinigop ang lakas ko. Tumayo ako doon, walang magawa. At sa mga mata niya, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang ngiti. Isang ngiti na parang tagumpay. Alam mo, Ramon, may isang bagay kang dapat malaman, sabi niya. Ang boses niya mas mababa, mas malamig. Hindi lang ikaw ang nagdurusa dito, hindi lang ikaw ang biktima, pero alam mo kung sino ang talagang nagkasala? Tumahimik siya, ang kanyang mga mata nanlalaki, puno ng kaseryosohan. Ang katahimikan ay parang isang bomba na naghihintay sumabog. Hindi ikaw, hindi ako, pero may isang tao. Napatingin ako sa kanya. Ang kaba sa dibdib ko mas lumakas. May isang tao na dapat mong kilalanin, ang taong nagdulot ng lahat ng ito. At sa puntong yon, tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya punong-puno ng kaseryosohan, ngunit may kakaibang ningning. Hindi mo ba natatanong kung bakit ganito ang nangyayari? Hindi mo ba naiisip kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Hindi ko alam kung anong sasabihin. Hindi ko alam kung anong ibig niyang ipahiwatig. Ngunit bago pa ako makapagsalita, ngumiti siya at sinabi ang mga salitang bumagos sa lahat. Ramon, ang taong nagkasala ay palaging nandito, palaging nasa harap mo, at alam mo kung sino siya? Tumigil ang paghinga ko at ang sinabi niya'y parang kulog na bumagsak sa akin. Ang taong iyon ay ikaw, Ramon. Ikaw ang dahilan kung bakit ako ganito. Nagising ako sa malalim na katahimikan. Ang bigat ng katawan ko,
Parang may nakadagan sa dibdib na hindi ko maalis. Ang liwanag ng araw na tumatagos sa bintana ay tila nanunuot sa mga mata ko, pero hindi iyon sapat para magbigay ng aliw. Napatingin ako sa kisame at kagaya ng bawat umaga nitong nakaraang linggo, naramdaman ko ang matinding pagod na hindi lang pisikal kundi emosyonal. Naririnig ko ang mga yapak ni Mela sa kusina. Ang bawat tunog ng kutsilyo at plato ay tila mga martilyo sa utak ko. Nagpapaalala ng mga sigaw niya noong gabing nag-away kami. Wala akong lakas para bumangon, pero alam kong hindi ko siya pwedeng iwasan. Sa bahay na ito, siya ang may kontrol. Kahit kailan, kahit saan, kahit ano ang mangyari. Ako ang laging mali. Nasa mesa siya nang bumaba ako. Hindi siya tumingin sa akin, pero ramdam ko ang bigat ng presensya niya. Ang tahimik na galit, ang malamig na pagtrato, parang hangin na puno ng usok, nakakalason. "Kumain ka na," sabi niya, walang emosyon sa boses. Sinunod ko siya, kahit wala akong gana. Ang bawat kagat ng pagkain ay parang lason na bumabara sa lalamunan ko. Habang kumakain kami, bigla niyang itinapon ang cellphone niya sa mesa. Napalingon ako. "Ano ba to, ha? Bakit ang daming tumatawag sa'yo kahapon?" Tanong niya. Malalim ang tono, puno ng panunuya. Napakunot ang noo ko. Wala akong natatandaan na may tumawag. "Sino ba?" Sagot ko, pilit na kalmado. "Ikaw ang may cellphone, ikaw ang dapat nakakaalam." "Huwag mo akong gawing tanga, ha?" Sagot niya. Mas mabigat. Hindi ko alam kung paano sasagutin niyon. Wala naman talaga akong natatandaan, pero alam kong kahit ano ang sabihin ko, hindi siya makikinig. Sa bawat argumento, sa bawat paliwanag, ako pa rin ang mali sa dulo. Kaya tumahimik na lang ako. Tumayo siya, hawak ang tasa ng kape. "Alam mo, minsan iniisip ko kung bakit kita pinili. Ang dami namang ibang tao na mas maayos, mas responsable, mas matino." Hindi siya tumingin sa akin habang sinasabi iyon, pero naramdaman ko ang matinding dagok sa puso ko. Parang sinuntok ako ng mga salitang binitiwan niya at wala akong kalaban-laban. "Bakit mo sinasabi yan?" Tanong ko, pilit na nilalabanan ang panginginig ng boses. Hindi siya sumagot. Naglakad siya palabas ng kusina, iniwan akong nakaupo doon, mag-isa. Ang tahimik ng paligid, pero ang ingay sa loob ng utak ko ay hindi mabura. Napahawak ako sa ulo ko. Pilit na iniintindi kung paano nagsimula ang lahat ng ito. Noong una, akala ko mahal niya ako. Akala ko naiintindihan niya ang mga kahinaan ko, ang mga sugat na hindi ko maipakita sa iba. Pero habang tumatagal, unti-unti niyang binabaliktad ang lahat. Ang mga luhang pinakawalan ko, ang mga pasakit na tiniis ko para sa kanya. Lahat iyon ay naging kasalanan ko pa sa huli. Sa bawat argumento, sa bawat pagtatalo, ako ang biktima, pero ako rin ang sinisisi. Ilang oras akong nakaupo sa sala, tahimik na iniisip kung paano ako nakarating sa ganitong sitwasyon. Pumikit ako. Pilit iniintindi kung paano ko maibabalik ang sarili ko. Pero paano nga ba? Paano mo babalik ang isang tao kapag unti-unti ka nang naubos? Pagdating ng gabi, bumalik siya sa sala. Nakatayo siya sa harap ko, mata sa mata. "May sasabihin ako sa'yo," sabi niya, kalmado pero may tensyon sa tono. Tumayo ako, naghihintay. "Alam mo bang may dumating sa akin kanina? May nagbigay ng sulat, isang babae." Halos hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. "Sino? Anong babae?" Tanong ko, nalilito. Tumawa siya ng malalim pero walang saya sa mata. "Huwag ka nang magkunwari. Alam ko kung ano to. Alam ko kung sino siya." Naglabas siya ng isang papel mula sa bulsa. Itinapon niya ito sa mesa at doon ko nakita ang sulat. Ang pirma sa dulo ay pamilyar. Si Trina, ang dating kasamahan ko sa trabaho. Sabi niya, ikaw daw ang dahilan kung bakit siya umalis. Hindi mo ba naalala? Hindi mo ba alam kung paano mo siya sinaktan? Napaatras ako. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi niya. Si Trina?
Matagal na kaming hindi nag-uusap. Wala akong maalala na may nagawa akong masama sa kanya. Pero bago pa ako makapagpaliwanag, tinuro niya ako gamit ang daliri. Lahat ng tao na dumadating sa buhay mo, sinisira mo. Hindi mo ba napapansin yan? Ako na lang ang natira. Pero kahit ako, pagod na rin. Ang bigat ng mga salita niya, parang bumagsak ang buong mundo sa harap ko. Napaluhod ako, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kawalan ng lakas. Gusto kong magpaliwanag, pero alam kong walang makikinig. Hindi siya makikinig. Bago siya umalis, iniwan niya ang isang tanong na hindi ko makakalimutan. Hanggang kailan ka magpapanggap na ikaw ang biktima? Naiwan akong mag-isa sa sala, hawak ang sulat. Ang mga kamay ko'y nanginginig habang binabasa ang bawat linya. Pero sa dulo ng sulat, may isang detalye na nagpatigil sa akin, ang pirma ni Trina. Hindi iyon ang estilo niya. Alam kong hindi siya ang sumulat nito. Nang gabing iyon, nagmistulang hurno ang silid. Bawat hiningay mabigat, bawat galaw ay tila may dalang apoy. Nakaupo siya sa gilid ng kama, hawak ang telepono, habang ako na may nakasandal sa pader. Pilit nilulunok ang buhol-buhol na mga salitang gustong kumawala mula sa lalamunan ko. Umiiwas siyang tumingin sa akin at alam kong hindi na ito usapin ng pagod. Hindi siya pagod. Alam ko dahil pagod na ako, pero kaya ko pa ring magtanong. Kaya ko pa ring lumaban. Bakit mo ginawang lihim ang lahat? Tanong ko. Kalmado ang tinig kahit parang sasabog ang dibdib ko. Ang dami kong gustong sabihin, pero sa dami ng luhang pinakawalan ko nitong mga nakaraang linggo, tila natuyo na ang boses ko. Hindi ba dapat siya ang sumagot? Hindi ba dapat siya ang magpaliwanag? Ngunit sa halip, narinig ko ang buntong hininga niya, mabigat at puno ng iritasyon. Ikaw kasi, anya, hindi man lang tumingin. Kung hindi ka masyadong maselan, hindi ko kailangang magsinungaling. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyong idiniin sa balat ko. Ako? Ako na naman. Bakit sa tuwing may mali, ako ang may kasalanan? Hindi ba't siya ang nagtago? Siya ang naglihim. Siya ang nagpabaya. Maselan? Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Pero sa totoo lang, alam ko na ang sagot. Alam kong ito na naman ang laro niya. Na ang lahat ng ito, kahit gaano kasakit sa akin, ay iikot sa kung paano niya ako huhubugin bilang kontrabida. Pero kahit alam ko na, tinanong ko pa rin. Siguro umaasa akong iba na ngayon. Na baka naman, sa pagkakataong ito, aaminin niya ang totoo. Tumawa siya, mapait, at tuluyang ibinagsak ang telepono sa tabi niya. Tumayo siya, tumingin sa akin. Pero hindi mata ng isang taong handang makinig ang tumambad sa akin. Mata iyon ng taong handang sumalakay. Oo, maselan. Sobrang dami mong tanong. Sobrang dami mong iniisip. Hindi ka marunong magtiwala. Lahat na lang ng kilos ko, kino-question mo. Saan ako pupunta? Sino ang kasama ko? Anong ginagawa ko? Hindi ba nakakapagod yon? Para kang pulis. Natamimi ako. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang ganitong argumento. Ang totoo, hindi ko naman siya gustong kontrolin. Gusto ko lang malaman ang totoo. Pero sa puntong ito, parang bawat salita ko ay nagiging bala na siya mismo ang ipinutok pabalik sa akin. Bakit hindi mo kasi aminin na ikaw ang may problema? Dagdag niya, mas malakas na ngayon ang boses. Ang dami mong insecurities. Hindi mo kayang magtiwala kasi ikaw mismo ang may kinatatakutan. Hindi ako ang problema dito. Ikaw. Bumagsak ang mga salita niyang yun sa akin na parang isang mabigat na pinto. Ako? Ako ang problema? Sa lahat ng ginawa ko, sa lahat ng tiniis ko, ako pa rin. Narinig ko ang sarili kong tumawa. Isang mahinang tawa, puno ng pagod. Tumawa ako dahil kung hindi, baka tuluyang bumigay ang mga tuhod ko at magkulaps ako sa sahig. Alam mo ba kung bakit ako nagtatanong? Tanong ko, mas mahina ang boses ko ngayon. Dahil sa lahat ng ginawa mo, sa lahat ng panlilinlang mo, iniwan mo akong walang kasiguraduhan. Sa tuwing nagsisinungaling ka, sa tuwing iniiwasan mo ang usapan,
Sa tuwing ginagawang biro ang mga seryoso kong tanong, paano ako magtitiwala? Paano ako magiging kampante? Hindi siya sumagot. Sa halip, tumingin siya sa akin na para bang ako ang nagsimula ng lahat ng ito. Ako ang nagdala ng gulo. At sa mga mata niyang yon, naramdaman ko ang malamig na pader na unti-unti niyang itinayo sa pagitan namin. Alam mo, Paul, sabi niya, mas kalmado ang boses niya ngayon, pero may halong lamig na parang yelo. Siguro nga hindi tayo magkaintindihan. Siguro nga masyado kang komplikado. Siguro hindi mo talaga ako mahal kasi kung mahal mo ako, hindi mo ako pagbibintangan ng kung ano-ano. Ako? Hindi ko siya mahal? Gusto kong sumigaw, pero wala nang natirang sigaw sa akin. Sa dami ng beses na tinanong ko kung ano ang mali, sa dami ng beses na sinubukan kong itama ang hindi ko naman kasalanan, ngayon ko lang napagtanto kung gaano ako nauubos. Ako ang sumuyo, ako ang nagtiis, pero ako rin ang sinisi. Tahimik akong tumayo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gusto kong umalis, gusto kong manatili, gusto kong sumigaw, gusto kong magmakaawa. Pero sa dami ng gusto kong gawin, wala akong nagawa, kundi tumayo doon, tahimik, habang siya'y bumalik sa kama at muling kinuha ang telepono niya. Kung may problema ka pa, sabihin mo na. Napapagod na ako, sabi niya. Hindi man lang tumingin. Ngunit bago ako makasagot, naramdaman kong may malamig na hangin na pumasok sa silid. Napalingon ako sa bintana. Bukas ito. Hindi ko maalala kung kailan ko ito binuksan. Ngunit isang bagay ang nakakuha ng pansin ko. Isang papel na may nakasulat, nakatupi sa sahig malapit sa bintana. Dahan-dahan ko itong pinulot. Nang buksan ko, para akong binagsakan ng mundo nang mabasa ko ang mga salita. Hindi ito sulat kamay ko. Hindi ko rin kilala ang estilo ng pagsusulat, pero malinaw ang mensahe. Alam mo na ba ang totoo? Napatingin ako sa kanya. Tahimik siyang nakaupo, pero may bahid ng kaba sa mga mata niya nang makita akong hawak ang papel. Nagtama ang mga mata namin at sa unang pagkakataon nakita ko ang takot sa kanya. Bakit may ganito sa kwarto natin? Tanong ko, nanginginig ang boses. Hindi siya sumagot. Ngunit ang katahimikan niya ang sumagot para sa kanya. Nagising ako sa dilim ng kwarto. Ang lamig ng sahig na marmol sumisingaw sa balat ng aking mga paa. Hindi ko alam kung anong oras na. Ang tanging naririnig ko ay ang marahang tunog ng orasan sa dingding. Tik-tak, tik-tak. Ramdam ko ang bigat sa dibdib ko, parang may nakadagan. Siguro ay dahil sa pagod, o baka dahil sa galit na matagal ko nang kinikimkim. Hindi ko na alam kung alin ang mas mabigat. Nasa sulok ng kama si Clara, nakayuko, ang kanyang buhok nakatakip sa muka. Hindi siya gumagalaw, pero alam kong gising siya. Ramdam ko ang presensya niya, ang tahimik niyang mga panunumbat na parang mga aninong hindi ko matakasan. Hindi ko na siya kinausap. Nakakapagod ng subukan. Ilang beses ko nang sinubukang ipaliwanag, humingi ng tawad kahit wala akong kasalanan. Pero palaging ako ang mali. Palaging ako ang may kasalanan. Kahit siya ang unang nanakit. Lumapit ako sa bintana. Tiningnan ang madilim na kalangitan. Walang bituin, walang buwan. Parang ang sarili kong buhay, walang liwanag. Naisip ko kung paano nagsimula ang lahat ng ito. Mabilis ang mga alaala, parang pelikulang tumatakbo sa utak ko. Sa simula, akala ko siya ang liwanag sa madilim kong mundo. Mabait siya, maalaga, mapagmahal. Pero unti-unti, parang nawala ang lahat ng yon. Hindi ko namalayan kung kailan nagsimula ang mga paninisi, ang mga sumbat. Ang bawat galaw ko, bawat salita ko, nagiging mali sa kanyang paningin. Kahit wala akong ginagawa, kahit tahimik lang ako, palaging may paraan siya para gawing kasalanan ng lahat. Ikaw ang dahilan kung bakit ganito ako. Sabi niya minsan habang umiiyak. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Hindi ko alam kung paano ko siya nagawang masaktan. Pero naniwala ako. Dahil mahal ko siya,
Naniwala akong ako ang problema. Sinubukan kong baguhin ang sarili ko. Hindi na ako nagrereklamo. Hindi na ako nagtanong. Kahit masakit, kahit mali, tinanggap ko lahat ng paratang niya. Pero kahit anong gawin ko, hindi pa rin siya masaya. Sa likod ko, narinig ko ang kanyang tinig. Alam mo, hindi ko alam kung bakit hindi mo kayang umayos. Paulit-ulit na lang. Hindi ka ba marunong magbago? Hindi siya sumigaw. Katulad ng dati, ang boses niya ay malamig, malambing, pero puno ng panunumbat. Tumalikod ako. Tinitigan siya. Nakatingin siya sa akin. Ang mga mata niya puno ng galit at hinanakit. Hindi ko alam kung anong gusto mong gawin ko. Sagot ko, ang boses ko halos pabulong. Sinubukan ko naman. Lahat ng sinabi mo, ginawa ko. Pero bakit parang palaging mali pa rin? Tumawa siya, pero hindi masaya ang tawa niya. Mapait, parang nanunuya. Sinubukan mo? Talaga? Pero tingnan mo ang nangyari. Wala kang kwenta. Hindi ka kailanman magiging sapat. Parang may pumitik sa loob ko. Ang bigat ng mga salita niya, ang paulit-ulit na paninisi, sa wakas ay bumigay ang pader na matagal ko nang itinayo para protektahan ang sarili ko. Bakit ba palaging ako? Bakit palaging kasalanan ko? Wala ka bang nakikitang mali sa sarili mo? Tanong ko. Mas malakas ang boses kaysa sa inaasahan ko. Tumayo siya, humarap sa akin. Nakangiti siya, pero hindi iyon ngiti ng isang taong masaya. May bagay sa kanyang mata na nagpanginig sa akin. Ako? Ako ang may mali? Napaka-typical mo. Sinisisi mo ako? Ikaw ang gumawa nito. Ikaw ang dahilan kung bakit ako ganito. Nanginig ang mga kamay ko. Hindi ko alam kung galit o takot ang nararamdaman ko. Pero bago pa ako makapagsalita, lumapit siya. Inilapit ang mukha niya sa akin. Alam mo kung ano ang problema mo. Hindi mo kayang tanggapin na ikaw ang salarin. Palagi kang nagtatago sa pagiging biktima. Pero alam ko ang totoo. Alam ko kung sino ka. Pinigil ko ang sarili kong magsalita. Ramdam ko ang init ng luha sa gilid ng aking mga mata. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng sakit, sa loob-loob ko, may bahagi pa rin sa akin na naniniwala sa kanya. Baka siya nga ang tama. Baka talaga akong mali. Pero may bahagi rin sa akin na hindi na makapaniwala. Hindi na kayang lunukin ang mga salitang paulit-ulit niyang ipinapamukha sa akin. Tumalikod ako. Lumabas ng kwarto. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, pero kailangan kong makalayo. Ang bawat hakbang ko sa pasilyo, ang tunog ng sapatos ko sa sahig, parang mga martilyong bumabayo sa ulo ko. Dumiretso ako sa kusina, nagbukas ng gripo. Ang malamig na tubig dumaloy sa mga kamay ko, parang sinusubukang hugasan ang bigat ng konsensya ko. Pero hindi na ako makakawala. Hindi na ako makatatakas. Hanggang kailan ko pa ba kakayanin ito? Bigla, narinig ko ang tunog ng mga yapak sa likod ko. Hindi ako lumingon, pero alam kong siya yon. Ramdam ko ang presensya niya, ang malamig na aura na palaging sumusunod sa akin. Nang magsalita siya, ang boses niya ay kaswal, parang walang nangyari. Alam mo, sabi niya, sa totoo lang, gusto lang kitang tulungan, pero ikaw ang hirap tulungan. Palagi kang tumatakbo, palagi kang umiwas. Lumingon ako, tinitigan siya. Ang mukha niya kalmado, parang walang bahid ng galit. Pero sa ilalim ng kanyang mga mata, may nakatagong bagay, isang lihim na hindi ko naintindihan. Bago pa ako makapagsalita, lumapit siya sa akin, inabot ang kanyang kamay. Sa palad niya, may hawak siyang maliit na bote. Kilala ko ang bote na yon. Maliit, transparent, puno ng likidong walang kulay. Kung talagang gusto mong matapos na ang lahat ng ito, sabi niya, may paraan. Simple lang. Isang lunas para sa lahat ng problema. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero nang makita ko ang ekspresyon sa kanyang mukha, ang malamig na ngiti na nakaukit sa kanyang labi, biglang tumayo ang balahibo ko sa batok. Walang saglit na katahimikan sa pagitan namin. Parang ang bawat segundo ay may kasamang tunog ng mga sirang salamin.
Matatalim, masakit, nakakatakot. Nakaupo siya sa harapan ko. Ang kanyang mga mata ay tila mga espada na tumutok sa bawat galaw ko. Hindi ko alam kung paano ko pa maitatama ang lahat. Sa loob ng maraming taon, ako ang naging punching bag ng emosyon niya. Kapag siya'y galit, ako ang laging dahilan. Kapag siya'y malungkot, ako ang lagi niyang sinisisi. Pero ngayon, ang lahat ay nararamdaman kong tumindi. Parang ang bigat ng mundo'y sinasaksak sa dibdib ko. Hindi mo ba naiisip kung gaano mo ako sinira? Tanong niya. Ang tono ng boses niya'y malamig, ngunit puno ng galit na tila nakabalot sa yelo. Ang mga salitang binibitawan niya'y parang mga latay sa aking balat. Pinilit kong tumingin sa kanya, ngunit para bang ang bawat pagtingin ay nagdadala ng bagong sugat sa aking pagkatao. Ako? Ako ang sumira? Sagot ko, mahina, halos walang lakas. Gusto kong sumigaw, pero parang may lubid sa leeg ko, pinipigilan ang bawat salita. Sa mahabang panahon, sinubukan kong intindihin siya, unawain ang bawat galit na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Pinilit kong maging perpekto para sa kanya, pero sa huli, ako pa rin ang naging masama. Ako pa rin ang laging mali. Tumayo siya mula sa upuan. Ang mga hakbang niya'y mabibigat, parang mga martilyong bumabagsak sa sahig. Lumapit siya sa akin, at ang mukha niya'y naging mas malapit, mas malinaw. Kita ko ang bawat linya ng galit, ang bawat kurba ng pagkasuklam. Oo, ikaw. Hindi mo ba naiintindihan? Lahat ng problema ko, ikaw ang ugat. Lahat ng sakit ko, ikaw ang dahilan. Hindi ko na alam kung paano pa ako magpapaliwanag. Ang mga sagot ko'y palaging mali sa kanyang paningin. Kahit na alam kong wala akong kasalanan, kahit na alam kong ginawa ko ang lahat para maging tama, palaging may butas ang mga paliwanag ko sa kanya. Para bang ang bawat salitang lumalabas sa bibig ko'y nagiging kasalanan. Sinubukan kong maging kalmado. Pinilit kong pigilan ang pag-iyak, pero naramdaman ko na ang mga luha sa gilid ng aking mga mata. Hindi ko na mapigilan. Sinubukan ko naman, hindi ba? Sinubukan kong intindihin ka. Sinubukan kong maging tao para sa'yo kahit na kinakain mo na ang buong pagkatao ko. Bakit ako pa rin ang laging mali? Tumawa siya, pero hindi ito masaya. Isa itong mapait na halakhak, puno ng panlilibak. Ang dami mong sinasabi, pero wala namang kwenta. Drama lang yan. Sige nga, ano ang nagawa mo para sa akin? Wala. Wala kang silbi. Napakapit ako sa gilid ng mesa, pilit na pinipigilan ang sarili kong humulagpos. Dati, kapag ganito ang usapan namin, palagi akong nagsosorry kahit na wala akong kasalanan. Pero ngayong gabi, may kakaibang damdaming bumubulong sa akin. Parang may apoy sa loob ng dibdib ko, isang apoy na matagal nang pinatay, pero ngayoy muling nabuhay. Hindi ko alam kung saan ito nanggagaling, pero isa lang ang sigurado ko. Hindi ko na kaya. Tumayo ako, at sa unang pagkakataon, tumingin ako sa kanya ng diretso. Hindi ko alam kung paano ko nagawa ito, pero naramdaman kong tumibay ang paninindigan ko. Hindi ako ang problema dito. Ikaw. Ikaw ang laging naninisi. Ikaw ang laging gumagawa ng gulo. Sinubukan kong intindihin ka, pero hanggang kailan? Hanggang kailan ko kakayanin ang ganitong klaseng buhay? Bigla siyang nanahimik. Hindi ko alam kung nagulat siya o natakot, pero sa unang pagkakataon, nakita ko ang pagkalito sa kanyang mga mata. Tumayo siya ng diretsyo. Ang mga kamay niya'y nakatiklop, parang nagpipigil. Pero bago pa siya makasagot, ako na ang nagsalita. Hindi na ako mananahimik. Hindi na ako papayag na gawin mo akong basahan. Kung may problema ka, hindi ko na ito aakuin. Hindi ko na ito sasalo. Lumapit siya sa akin, mas malapit pa kaysa kanina. Ang mukha niya'y puno ng galit, pero may kakaibang kirot sa likod nito. Anong gusto mong sabihin? Na ako ang mali? Na ako ang masama? Napaka-selfish mo rin pala. Akala mo perpekto ka? Akala mo mabuti kang tao?
Hindi ko sinasabing perpekto ako, sagot ko. Pero hindi ibig sabihin na kailangan mong lamunin ang buong pagkatao ko. Hindi ibig sabihin na kailangan mong gawing ako ang salamin ng lahat ng pagkakamali mo. Akala ko magwawakas na ang usapan namin sa ganitong paraan, pero biglang nagbago ang lahat. Habang nakatayo siya sa harapan ko, biglang tumunog ang telepono niya. Tumigil siya, kinuha ang telepono mula sa bulsa, at biglang nanlaki ang mga mata niya. Hindi niya pinakita sa akin kung sino ang tumatawag, pero ang ekspresyon niya'y parang may nakitang multo. May kailangan akong gawin, sabi niya. Malamig na malamig ang tono ng kanyang boses. Hindi ko alam kung bakit, pero parang natakot siya. Lumabas siya ng kwarto, iniwan akong mag-isa. Ang tunog ng kanyang mga yapak ay nag-echo sa buong bahay at ang katahimikan, pagkatapos, ay nagbigay ng malahalimaw na presensya. Nang ako'y mag-isa na, sinubukan kong huminga ng malalim. Pero bago pa man ako makapagpahinga, napansin ko ang isang bagay sa mesa kung saan siya nakaupo. Isang papel. Hindi ko alam kung iniwan niya ito nang hindi sinasadya o sinadya niyang iwan. Dahan-dahan kong kinuha ang papel at binasa. Ang mga salitang nakasulat doon ay nagbigay sa akin ng kilabot. Isa itong listahan ng mga pangalan, mga lugar at mga petsa. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito, pero alam kong may malalim na sikreto siyang itinatago. At sa huling linya ng papel, may nakasulat na mensahe. Makanadya mo, Nanda. Ang oras ay nauubos. Kumilos ka na bago sila malaman. Kuma. Tumayo ang mga balahibo ko. Ano ang ibig sabihin nito? Sino ang sila? At ano ang hindi ko pa alam tungkol sa kanya? Malamig ang simoy ng hangin noong gabing iyon, ngunit parang apoy ang init ng galit ni Sandra. Nakatayo siya sa harap ko. Nakataas ang kilay. Ang mga braso niya'y nakapamewang na tila handang sumugod sa digmaan. Ang mga mata niya ay tila mga punyal, bumabaon sa akin kahit hindi pa siya nagsasalita. Alam ko na kung ano ang susunod. Ang paulit-ulit na akusasyon na ako ang may kasalanan. Hindi mo ba talaga naiintindihan kung bakit ako ganito? Ang sabi niya, ang boses niya ay tumataas sa bawat salita. Ikaw ang dahilan kung bakit ganito ako ngayon. Bakit hindi mo magawang tanggapin na mali ka? Ang bawat salita niya ay parang hampas ng latigo sa dibdib ko. Pilit kong nilalabanan ang pagnanasang sagutin siya. Pero alam kong kahit ano ang sabihin ko, walang magbabago. Sa mundo ni Sandra, ako ang kontrabida, ako ang dahilan ng lahat ng problema niya. Ako ang palaging mali. Patawarin mo ako kung hindi ko alam kung paano pa ipapaliwanag ang sarili ko. Ang sagot ko, pilit na pinapakalma ang boses ko kahit naglalagablab na ang damdamin ko sa loob. Pero hindi ko intensyon na saktan ka. Hindi ko sinasadya ang nangyari. Hindi ko alam kung bakit palagi mo akong sinisisi, Sandra. Hindi ba pwedeng pag-usapan natin ito ng maayos? Tumawa siya. Isang mapait, malupit na tawa na tumarak sa puso ko. Pag-usapan ng maayos? Paano mo masasabi yan, Sam, kung ikaw mismo ang gumugulo sa isip ko? Araw-araw, ikaw ang problema ko. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako masaya. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ko nakilala ang sarili ko. Parang naubos ang hangin sa paligid ko. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang mga salitang yon. Paano nga ba? Kapag itinanggi ko, mas lalo lang niya akong sisigawan. Kapag inamin ko, mas lalo lang niyang lalakasan ang boses niya. Walang ligtas na daan mula sa giyerang ito. Hinawakan ko ang mga kamay niya, pero bigla niyang binawi. Tila natakot na sa simpleng galaw ko. Sandra, mahal kita. Mahal kita kahit ganito ang nangyayari sa atin. Pero hindi ko na alam kung paano pa kita mapapasaya. Pakiramdam ko, kahit ano ang gawin ko, palaging mali. Hindi mo ako mahal, Sam, ang sabi niya. Ang boses niya ay malamig na parang yelo. Kung mahal mo talaga ako, magbabago ka. Hindi mo ako bibigyan ng dahilan para magalit. Hindi mo ako bibigyan ng dahilan para magduda. Sa puntong yon, hindi ko na napigilan ang luhang tumulos sa mga mata ko. Hindi ko alam kung saan ako nagkamali.
kung paano ako napunta sa ganitong sitwasyon. Sa bawat paghingi ko ng tawad, sa bawat pag-intindi ko sa galit niya, parang mas lalo lang lumalala ang lahat. Mas lalo lang akong nalulunod sa paninisi. Hindi ko alam kung anong gusto mong gawin ko. Ang sabi ko, ang boses ko'y basag na. Ginagawa ko ang lahat para sa'yo, Sandra. Pero parang hindi mo nakikita, hindi mo nararamdaman. Ano pa ba ang kulang? Napangiti siya, ngunit hindi iyon ang ngiti na inaasahan ko. Puno iyon ng panunuya, ng panlalamig. Ang kulang, Sam, ay ang pagiging totoo mo. Huwag kang magpanggap na ikaw ang biktima rito. Tingnan mo ang sarili mo. Ikaw ang dahilan kung bakit ako ganito. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagiging masama. Doon ko naramdaman ang bigat ng kanyang mga salita. Ang gaslighting niya, ang paulit-ulit na pagbaluktot ng katotohanan, ay tila isang bitag na hindi ko matakasan. Mula sa pagiging biktima, nagawa niyang iparamdam sa akin na ako ang salarin, na ako ang may kasalanan sa lahat ng sakit niya. Bigla siyang tumalikod, naglakad papunta sa pinto, at tumigil saglit bago lumabas. Sam, kung hindi mo kayang magbago, hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kaya. Ayusin mo ang sarili mo. Ayusin mo ang lahat ng mali sa'yo. Pagkasara ng pinto, natulala ako sa kawalan. Ang silid ay tila naging mas malamig, mas madilim. Ang mga alaala ng bawat sigawan, bawat pagtatalo, ay naglaro sa isip ko. Sa lahat ng yon, isang tanong ang paulit-ulit kong tinatanong sa sarili ko. Ako ba talaga ang may kasalanan? Ako ba talaga ang dahilan ng lahat ng ito? Pilit kong inabot ang telepono ko, naghanap ng sagot mula sa mga kaibigan, mula sa kahit sino na makakapagbigay liwanag sa sitwasyong ito. Ngunit bago ko pa man magawang mag-text, may natanggap akong mensahe mula kay Sandra. Binuksan ko yon, at ang mga salitang nabasa ko ay tila muling pumatay sa natitirang lakas ko. Sam, hindi ko na kaya. Hindi ko na alam kung paano pa kita matutulungan. Pero tandaan mo, ikaw ang dahilan kung bakit ako ganito. Sana makita mo yang balang araw. Ang bigat ng damdamin ko ay tila isang buhawi, umaagos at sumisira sa bawat sulok ng pagkatao ko. Pilit kong nilabanan ang pagnanasang maniwala sa kanya. Pero paano kung totoo ang sinasabi niya? Paano kung ako nga ang problema? Habang nakaupo ako roon, nakatingin sa kawalan, biglang tumunog ang telepono ko. Isa pang mensahe, ngunit hindi galing kay Sandra. Hindi ko kilala ang numero, pero binuksan ko pa rin. Ang mensahe ay maikli, ngunit sapat para lamunin ako ng takot. Sam, hindi mo siya kilala. Lumayo ka na habang kaya mo pa. Ang dilim ng kwarto ay tila yumakap sa akin, isang mabigat na presensya na hindi ko matakasan. Nakaupo ako sa gilid ng kama, hawak ang basag na cellphone na ilang beses nang itinapon sa sahig matapos ang huling away namin. Sinabi niyang, ako ang may kasalanan kung bakit nasira ito, kung bakit nagkabasag-basag ang salamin, kung bakit ang lahat ng bagay sa buhay namin ay tila nagka-crack sa pagitan ng kanyang mga sigaw at ng aking katahimikan. Ikaw ang may problema, lagi niyang sinasabi. Ikaw ang dahilan kung bakit ganito ako. Paulit-ulit, parang sirang plaka, ngunit sa bawat ulit, mas lalong tumatago sa kaluluwa ko ang sakit. Sa tuwing uulit siya, mas lalong bumibigat ang paniniwala ko na totoo ang mga salitang yon. Kahit na sa kaloob-looban ko, may bahaging sumisigaw na hindi iyon tama. Pumikit ako, pilit iniisip kung paano nagsimula ang lahat. Nakilala ko siya bilang isang taong puno ng pangako. Isang ilaw na tila nagbibigay liwanag sa madilim kong mundo. Pero ang ilaw na yon, unti-unting naging apoy, at ang apoy ay naging abo. Ang bawat pangarap na binuo ko sa kanya, nasunog sa ilalim ng mga pasabog niyang salita. Noong una, hindi ko inisip na mali ang mga ginagawa niya. Akala ko, normal lang ang magalit siya kapag hindi ko natutugunan ang mga gusto niya. Akala ko tama lang na akuin ko ang responsibilidad kapag may nasira o may kulang. Pero sa bawat pag-aaway, napansin kong ako lang
ang laging may mali. Kahit kailan, hindi siya humingi ng tawad. Sa halip, ako ang palaging nagsusorry. Kahit na ako ang umiiyak, kahit na ako ang nasaktan. Hindi ko na nga alam kung sino pa ako. Parang ang bawat pagkatao ko ay kinain ng mga salita niya. Sa tuwing titingnan ko ang sarili ko sa salamin, ang nakikita ko na lang ay isang taong walang halaga. Isang taong hindi karapat-dapat mahalin. At iyon ang pinakamasakit. Hindi lang ang mga sigaw niya, kundi ang katahimikan niya pagkatapos, ang malamig na tingin, ang mga sandaling hindi na niya ako pinapansin. Parang wala akong kwenta, parang hindi ako mahalaga. Sumandal ako sa pader, naririnig ang tunog ng ulan sa labas. Ang ulan, sa tuwing bumubuhos, ay palaging nagpapaalala sa akin ng mga gabing umiyak ako sa kanya. Mga gabing pilit kong ipinaliwanag ang nararamdaman ko, pero tinatawanan niya lang ako. Drama mo na naman, sabi niya. Palagi ka na lang ganyan, nakakasawa. Sa bawat patak ng ulan, bumalik sa alaala ko ang huling pagkakataong nag-away kami. Sinabi kong kailangan ko ng espasyo, na hindi ko na kayang magpatuloy kung ganito lang lagi. Pero sa halip na unawain ako, sinumbatan niya ako. Walang kwenta kang tao. Wala kang alam kundi ang magreklamo. Sa galit niya, sinira niya ang picture frame namin. Ang frame na may larawan naming magkasama noong masaya pa kami. Ang shards ng salamin ay tumalsik sa sahig at ang puso ko parang sumabog rin, nagkapira-piraso. Pilit kong pinulot ang mga basag na piraso ng salamin kahit na nagdugo ang mga daliri ko. Habang ginagawa ko iyon, naririnig ko ang boses niya sa likod ko. Paulit-ulit na sinasabi kong gaano ako kahina, kung gaano ako walang kwenta. Pero hindi ko siya sinagot, hindi ko siya kayang sagutin. Natatakot ako na kapag nagsalita ako, mas lalo lang siyang magagalit. Kaya nanatili akong tahimik, pinulot ang basag na salamin, habang ang mga luha ko ay patuloy na bumabagsak tulad ng ulan sa labas. Nakaramdam ako ng kirot sa dibdib, isang sakit na hindi kayang gamutin ng kahit anong gamot. Hindi ko alam kung paano ako nakarating sa puntong ito. Sa puntong ang sariling halaga ko ay nakadepende na lang sa opinyon ng taong sumira sa akin. Sa puntong hindi ko na alam kung paano bumangon, kung paano maging malaya. Bigla kong narinig ang tunog ng pinto. Dahan-dahan itong bumukas at pumasok siya. Ang malamig niyang presensya ay tila nagpapakulo sa hangin. Hindi siya nagsalita, pero ang tingin niya ay sapat na para iparamdam ang galit. Tumayo ako. Pilit na pinapakalma ang sarili. Mag-uusap ba tayo? Tanong ko, pero hindi ko naisip na ang simpleng tanong na yon ay magpapasimula ulit ng isang bagyo. Uusap? Sagot niya, ngumingisi ng mapanlait. Ikaw ang problema, hindi ako. Ano bang gusto mong pag-usapan? Ang mga kahinaan mo? Ang boses niya ay tila kutsilyo. Bawat salita ay tumatagos sa laman ko. Hindi ko alam kung bakit, pero sa gabing yon, parang may nagbago sa akin. Parang may pumutok na dam, isang emosyon na matagal ko nang pinipigilan. Hindi ako ang problema. Sagot ko, sa tono na hindi ko inaasahan sa sarili ko. Hindi ko kasalanan na ganito tayo. Hindi ko kasalanan na nasasaktan ako. Tumawa siya, pero ang tawa niya ay walang halong saya. Ikaw pa talaga ang magmamalinis? Sa lahat ng ginawa ko para sa'yo, ganyan ang isusukli mo? Lumapit siya sa akin, at sa bawat hakbang niya, naramdaman ko ang takot na bumabalot sa katawan ko. Pero hindi ako gumalaw, hindi ako umatras. Huminto siya sa harap ko, at sa pagkakataong yon, alam kong may mangyayari. Pero bago ko pa man maintindihan, bago pa man ako makapaghanda, naramdaman ko ang bigat ng kamay niya sa balikat ko. Hindi ito isang yakap, hindi ito pagmamahal. Isa itong pag-angkin, isang paalala na nasa ilalim ako ng kontrol niya. Pumikit ako, pilit nilalabanan ng takot, nang biglang may narinig akong tunog, isang bagay na bumagsak sa lupa. Binuksan ko ang mga mata ko at nakita kong nasa sahig ang cellphone niya, basag.
Ngunit hindi ako ang may gawa. Tumawa siya, mas malakas, mas mapanakit. Tingnan mo, kung hindi dahil sa'yo, hindi ko magagawa to. At sa sandaling yon, napagtanto ko ang isang bagay na nagpabago sa lahat. Hindi siya nagalit. Hindi siya nasaktan. Siya ang nagdesisyong sirain ang lahat. At ako ang sinisi. Sa wakas, natagpuan ko ang sarili ko sa harap ng salamin. Hindi ko alam kung anong mas masakit. Ang nakikita kong sugat sa aking pisngi na hindi pa tuluyang gumaling o ang mga salitang paulit-ulit na bumubulong sa utak ko. Ikaw kasi. Paulit-ulit. Walang humpay. Parang sirang plaka. Ang salamin na dapat nagbibigay liwanag sa akin ay tila naging isang pinto papunta sa mundo ng panghuhusga. Sa bawat pagtingin ko, hindi ko nakikita ang sarili kong mukha. Nakikita ko ang mukha ng pagkakamali. Bago pa man ako makawala sa sariling pag-iisip, narinig ko ang pagbukas ng pinto. Siya, si Mia, ang babaeng pinakamalapit sa akin, pero siya rin ang pinakamalayo sa puso ko. Pumasok siya nang walang pasabi. Dala ang malamig niyang tingin na parang kutsilyong dumudurog sa akin mula ulo hanggang paa. Ano na naman ang ginawa mo? Tanong niya. At kahit hindi pa niya alam ang buong kwento, ramdam ko na ang bigat ng paratang. Nagkamali ako. Sagot ko. Hindi ko alam kung bakit iyon ang nasabi ko. Alam kong hindi ko kasalanan ang nangyari. Alam kong hindi ako ang nagpasimula ng gulo. Pero bakit sa tuwing humarap ako sa kanya, pakiramdam ko kailangan kong akuin ang lahat ng mali para lang tumigil siya sa paninisi. Pakiramdam ko, kung hindi ko gagawin, mas lalong lalala ang galit niya. Siyempre, ikaw na naman. Lagi ka na lang ganyan? Sagot niya habang nilapitan ako. Ang bawat hakbang niya papalapit ay parang martilyo sa dibdib ko. Hindi ko alam kung anong mas masakit, ang mga salita niya o ang katahimikan na sumusunod sa bawat huling syllable. Tila ang buong kwarto ay nanlalamig kahit mainit ang ilaw sa kisame. Hindi ko magawang tumingin sa kanya ng diretsyo. Hindi ko kayang makita ang mukha niya. Ang galit na hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling. Sinubukan ko. Sambit ko. Pilit na tinutuwid ang boses na nanginginig. Sinubukan ko talagang ayusin ang lahat. Pero ano? Hindi mo kaya? Hindi mo na naman kinaya? Putol niya. Puno ng sarkasmo ang boses. Hindi niya ako hinayaang matapos. Hindi niya kailanman papayagang matapos ako. Sa tuwing magsisimula akong magpaliwanag, parang may harang na agad sa pagitan naming dalawa. Parang lahat ng sasabihin ko ay walang halaga, walang laman. Ang mga kamay niya ay tumama sa mesa sa tabi ko. Malakas ang tunog na nagpagulat sa akin. Tignan mo ang nangyari. Tignan mo ang sarili mo. Sino pa ang dapat sisihin kundi ikaw? Sigaw niya. Ramdam ko ang init ng galit niya. Pero sa loob-loob ko, tila nagyayelo ang puso ko. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya ay parang karayom na tumutusok sa balat ko. Pabalik-balik, walang tigil. Sa kabila ng sakit, umasa akong makita ang kahit kaunting awa sa mata niya. Pero wala. Walang kahit ano. Ang tingin niya sa akin ay parang tingin ng isang tao sa basurang hindi niya gustong hawakan. At doon ko napagtanto ang isang bagay. Hindi na ako mahal ni Mia. Sa totoo lang, hindi ko sigurado kung minahal niya talaga ako. Pero bakit ako nananatili? Bakit hindi ako makaalis? Hindi ko napansin ang mga luha ko hanggang sa maramdaman ko ang init nito sa pisngi ko. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas. Pero sinabi ko, hindi ko kasalanan. Mahina ang boses ko. Halos hindi ko narinig ang sarili ko. Pero sa unang pagkakataon, hindi ko hinayaang lamunin ako ng takot. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon niya. Pero hindi na mahalaga. Hindi ko na kayang magpanggap na ako ang ugat ng lahat ng problema. Tumawa siya. Hindi ko alam kung bakit. Pero mas masakit ang pagtawa niya kaysa sa mga sigaw niya. Parang sinasabi ng bawat halakhak na wala akong karapatang magpaliwanag. Hindi mo kasalanan. Seryoso ka ba? Tanong niya. Puno ng panunuya. Ikaw ang gumagawa ng lahat ng mali. Pero hindi mo kasalanan? Ang kapal ng mukha mo. Hindi ko na kinaya.
Tumalikod ako, pilit na nilalabanan ang mga luha. Pero bago pa ako makalayo, naramdaman ko ang mga kamay niya sa braso ko. Mahigpit ang pagkakahawak. Hindi kita tatantanan hanggat hindi mo inaamin. Bulong niya. Ang boses niya malamig, matalim. Ramdam ko ang galit niya na parang alon na pilit akong dinadala sa ilalim. At sa sandaling iyon, may narinig akong tunog mula sa labas. Isang pamilyar na tunog. May bumagsak. Hindi ko alam kung ano yon, pero sapat na para mapatingin ako sa pinto. Ang ingay ay tila naging hudyat ng isang bagay na hindi ko pa maintindihan. Pero ang mukha ni Mia, ang biglang pagbabago sa ekspresyon niya, ang takot na sumilip sa mga mata niya, iyon ang nagbigay sa akin ng unang palatandaan. Ano yun? Tanong niya. Pero bago pa man ako makasagot, bumukas ang pinto. Hindi ko alam kung sino ang unang pumasok, pero ang nakita ko ay isang lalaki. Siya, ang taong hindi ko inaasahan. Ang taong naging dahilan ng lahat ng gulo. Ang taong matagal ko nang gustong kalimutan. Ang pumasok sa kwarto ay si Alex. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa mukha ni Mia. Sa silid na yon, tila lahat ng dingding ay naging salamin. Hindi para ipakita ang katotohanan, kundi para ipakita ang baluktot na bersyon ng sarili kong pagkatao. Ang bawat galaw ko, bawat salitang lumalabas sa bibig ko, ay tila nagiging sandata na ginagamit laban sa akin. Sa harap niya, sa harap ni Lila, ang babaeng minahal ko ng buong puso, pakiramdam ko'y wala akong ibang pagpipilian, kundi ang sumuko. Pero kahit ang pagsuko ay isa na namang kasalanan sa kanyang paningin. Paulit-ulit na lang, Anton. Paulit-ulit kang ganyan, sabi niya. Ang tono ng kanyang boses ay may halong lamig at galit. Parang matalas na kutsilyong tumatama sa balat. Nakaupo siya sa dulo ng kama. Ang mga braso'y nakapulupot sa kanyang dibdib, habang ang tingin niya sa akin ay parang tingin sa isang kriminal na nahuli sa akto. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi niyang paulit-ulit. Hindi ko alam kung saan ako nagkamali. Ang buong araw, sinikap kong maayos ang lahat, mula sa pag-aayos ng bahay hanggang sa pagsiguradong maayos ang hapunan, kahit na pagod na ako mula sa trabaho. Pero ngayon, sa harap niya, ang lahat ng yon ay tila walang halaga. Hindi ko naiintindihan. Sagot ko, ang boses ko'y nanginginig, pero sinubukan kong magpakatatag. Anong ginawa ko na naman? Napangisi si Laila, pero hindi iyon masayang ngiti. Ang ngiti niya'y puno ng panlilibak. Parang sinasabi niyang masyado akong bobo para maintindihan ang sarili kong mga pagkakamali. Tumayo siya. Dahan-dahang lumapit sa akin. At bawat hakbang niya'y tila sumasabay sa tibok ng puso ko. Nang tumigil siya sa harapan ko, halos hindi ko na magawang tumingin sa kanya. Ang presensya niya'y parang bagyo. Malakas, mapanira, nakakakulong. Palagi kang nagmamalinis, Anton, bulong niya. Pero ang bawat salita'y parang sigaw sa tenga ko. Palagi mong sinasabi na wala kang alam, na hindi mo naiintindihan. Pero alam mo kung bakit ako galit. Ang mga mata niya'y nakatuon sa akin, hindi kumukurap. Parang sinusuri ang kaluluwa ko. Gusto kong sumagot, gusto kong ipaliwanag na wala akong alam, na wala akong intensyon na saktan siya. Pero natatakot akong magsalita. Natatakot akong mali ang masabi ko, na lalo lang niyang gamitin laban sa akin ang bawat salitang bibitawan ko. Sa wakas, napabuntong hininga siya at tumalikod. Akala ko tapos na, akala ko makakahinga na ako. Pero mali na naman ako. Bigla niyang kinuha ang baso na nasa ibabaw ng mesa at ibinato iyon sa dingding. Bumagsak ang mga piraso ng baso sa sahig. Nagkalat ang mga bubog na parang mga luhang tumulo mula sa puso ko. Ikaw ang dahilan kung bakit ganito ako. Sigaw niya. At sa sandaling iyon, ang mundo ko'y tila nag-collapse. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagiging ganito. Hindi mo ba naiintindihan, Anton? Pinipilit mong ipakita sa akin na mabuti ka, pero sa totoo lang, sinisira mo ako. Ang mga salitang yon ay tumama sa akin ng mas malakas kaysa sa basag na baso. Sinisira ko siya?
Ako ang dahilan? Pero paano? Paano ko magagawang sirain ang isang taong mahal ko nang higit sa sarili ko? Lumapit siya ulit, pero ngayon, mas malapit pa. Ang mukha niya'y halos ilang pulgada lang mula sa akin at ang init ng kanyang galit ay ramdam ko sa balat ko. "Huwag mo akong tingnan na parang inosente ka." Dagdag niya, mababa ang boses pero puno ng pananakot. "Alam mo ang ginagawa mo, Anton. Alam mo kung paano mo ako pinapahirapan. Gusto kong sumigaw, gusto kong ipagtanggol ang sarili ko, pero natatakot ako. Natatakot ako sa kung ano ang pwede niyang gawin kung magkamali ako ng sagot. Kaya nanatili akong tahimik, nakatayo sa harap niya na parang isang bata na pinapagalitan ng guro. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng sakit na nararamdaman ko, ang puso ko'y nananatiling puno ng pagmamahal para sa kanya. Parang baliw, hindi ba? Minamahal ko ang taong hindi lang sinisira ang tiwala ko sa sarili, kundi pati na rin ang buong pagkatao ko. Pero paano ko siya iiwan kung siya ang mundo ko? Paano ko siya iiwan kung siya ang dahilan kung bakit ako gumigising araw-araw? Bigla siyang tumigil, parang biglang naubos ang galit niya. Ang mga mata niya'y nag-iba, naging malamlam, at ang boses niya'y biglang naging mahina. "Anton, pasensya ka na," sabi niya, at naramdaman ko ang kamay niya sa balikat ko. "Hindi ko sinasadya. Mahal kita, alam mo yan, di ba? Pero ang hirap lang talaga minsan." Ang mga salitang yon ay parang gamot na nagdudulot ng pansamantalang ginhawa. Pero alam kong may lason sa ilalim nito. Alam kong hindi ito ang huling beses na mararamdaman ko ang ganitong sakit. Pero sa sandaling iyon, hinayaan kong yakapin niya ako. Hinayaan kong maniwala ulit sa mga pangako niya. Kahit alam kong paulit-ulit lang ang siklo. Habang yakap niya ako, naramdaman ko ang bahagyang panginginig ng katawan niya. Tila may pinipigilan siyang emosyon, pero hindi ko alam kung ano. Nang maghiwalay kami, hindi siya tumingin sa mata ko. Tumalikod siya at dahan-dahang naglakad papunta sa banyo. Pagkatapos ng ilang minuto, narinig ko ang tunog ng tubig mula sa gripo. Akala ko'y naghuhugas lang siya ng kamay, pero may kakaibang tensyon sa paligid. Napilitan akong sundan siya, kahit ang bawat hakbang ko'y mabigat. Nang buksan ko ang pinto ng banyo, bumungad sa akin ang eksenang hindi ko inaasahan. Si Lila, nakaluhod sa sahig, hawak ang isang maliit na bote ng gamot. Ang mga mata niya'y puno ng luha at ang mga kamay niya'y nanginginig habang sinusubukang buksan ang takip. "Anong ginagawa mo?" tanong ko. Ang boses ko'y puno ng takot. Hindi siya sumagot. Sa halip, tumingin siya sa akin at sa mga mata niya'y may halong galit at kapighatian. "Ikaw ang dahilan, Anton," bulong niya, at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Sa isip ko, isa lang ang tanong, paano ko siya maililigtas kung ako ang sinisisi sa lahat?